Darating na itong si Benny Boatwright dito sa PBA pagkatapos nilang magkasundo ng San Miguel Beermen. Sigurado ako alam nyo na yung balita na iniwan sa ere nitong si Justin Patton nitong San Miguel at yan ang dahilan kung ba't napilitan ng SMB na maglaro ng All Filipino kontra dito sa Magnolia Hotshots at natambakan nitong San Miguel. Maraming naging sitwasyon dito, no? Alam niyo na yung nangyari. Hindi sinipot ni Patton yung tatlong practices ng SMB at sa mismong game day sinabi nito na maglalaro siya pero hindi sumipot. At siyempre nagalit ang management ng San Miguel at pinalitan na siya nito si Benny Boatwright na paparating na raw. Ang good news dito ang San Miguel Beer, medyo meron silang 1 week break so magkakaroon ng chance itong si Boatwright talaga na dumating dito at makapag-ready na at makapaglaro. Ang maganda dyan, of course, si Boatwright alam natin naglaro sa South Korea at in shape ito. Tignan natin kung ano magiging game niya, kung katulad pa ba nung dati nung huli ito naglaro sa San Miguel. Pero bukod dito, no, itong San Miguel Beermen, kinakailangan pag-isipan din kung ito ba si Boatwright talaga ay magiging fit na. Kung sakali, yung laro ni Boatwright bagay talaga sa San Miguel. Pero ang question dito, kaya ni Boatwright na depensahan itong si Bolbol. Dahil yan ang dahilan kung ba't nila kinuha si Justin Patton. 7-footer si Patton at malapad yung kargada nito at ito sana gagamitin ng pang-depensa kay Bolbol. Yun nga lang, iniwan sila nitong si Patton. Kaya tingnan natin kung kakayanin ni Benny Boatwright na depensahan itong si Bolbol. Dahil ang laki nito, 7'3 ito. Samantalang si Boatwright ay mga 6'10 lang o 6'11. Kaya yan, yung medyo risk na ite-take ng San Miguel. On the other hand naman, meron mga teams na nakakatalo dito sa TNT. Kahit na itong si Bolbol ay matangkad. Matalo na sila sa Meralco at sa Rain or Shine. So, ibig sabihin, kayang talunin itong TNT tropa. Kinakailangan lamang talaga na maging maganda ang lalaro. Kaya tignan natin kung in shape na nga itong si Benny Boatwright. Ayon dito sa mga lumabas na reports, no, kung nanood kayo nung game kagabi, itong si Junmar Fajardo, hindi pa na dapat yan maglalaro. Pero pinilit lang niya maglaro talaga dahil nga itong si Justin Patton, hindi sila sinipot. Pero kung pinakinggan niyo yung nangyari, no, a few years ago, nagkaroon kasi itong si Junmar Fajardo ng surgery do sa kanyang tuhod. Ang ginawa nila, nilagyan nila to ng mga tornilyo. Yung common practice naman yan, nilalagyan ng mga screws pagkatapos ng operation. Ang nangyari lang ngayon daw ay sumasakit na yon at baka kinakailangan nilang tanggalin. So, ibig sabihin, kinakailangan mag-undergo ng operasyon. Ngayon, kung i-operan to si Junmar, syempre, matagal ang layoff niyan. Kaya siguro hindi muna natin kinakailangan i-consider na 100% na naglalaro ito. Kung sumasakit yung screws, kinakailangan magkaroon talaga ng adjustment itong San Miguel Beermen doon sa kanilang gagawing laro. Most likely, kung magkakaroon itong si Junmar ng operasyon, sa tingin ko baka off-season yan gagawin. Ang pinakamagandang senaryo dito sa San Miguel talaga ay kung manalo sila ng Grand Slam, no? Pagkatapos, itong si Junmar Fajardo, hayaan na lang operahan at magpahinga siya kung kaano katagal ang kinakailangan. Yun ang ideal scenario. Pero ngayon, kahit Grand Slam, hindi na nila siguro muna iniisip yan. Dahil iniisip nila ngayon ay kung makakapasok sila playoffs dahil nga dito sa nangyari, 3-4 na yung record nila. At medyo delikado dahil syempre ilang games na lang ang natitira, 5 games na lamang yan. At medyo mabibigat pa yung mga makakaharap nitong San Miguel. Kaya kinakailangan talaga na gumawa sila ng paraan para manalo ka agad-agad. Dahil hindi maganda yung kanilang nagiging record, no? Kung magkakaroon ng tie sa quotient system, natambakan sila dito ng Magnolia at ng TNT. Kaya kung magkaroon ng mga tie dyan, sigurado na mababa yung quotient ng San Miguel. Kaya kinakailangan talaga nila na pag-isipang mabuti kung ano ang gagawin ngayong conference na ito.